Diretso na tayo mga kapatid sa Word of God where we'll talk about who is Jesus. Okay? Who is Jesus? Sino ba si Jesus? In Matthew chapter 16 verse 13 to 17. Matthew 16 verse 13 to 17. So, sige po, pwede nyo lang din tingnan dyan sa search sa cellphone, no? When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Whom do men say that I, the Son of Man, am?" And they said, "Some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, or one of the prophets." He saith unto them, "But whom say ye that I am?" And Simon Peter answered and said, "Thou art the Christ, the Son of the living God." And Jesus answered and said unto him, "Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven." So we will talk about Jesus. He is the most captivating, the most influential person in the history. He is the most studied, most examined, most written about, most sung about, most discussed person that ever exists. Pinakamaraming books na pinag-uusapan ay patungkol kay Jesus. Pinakamaraming kanta na nasulat ay patungkol kay Jesus. Pinakamaraming pag-aaral na naganap ay patungkol po kay Jesus. So, sino ba itong Jesus na ito? No? Para sa iyo, Paul, sino si Jesus? Si God po. Si God? Bakit? Siya po yung Savior po natin. Amen. Praise God, Pastor Paul. No? Si Kyle, para sa iyo, sino si Jesus pag sinabing Jesus? Nire-respeto siya pag sinabing Jesus, no? Parang natatakot ka na babuyin o bastusin yung pangalan na yon. Ano ulit pangalan ni brother? Cedric. Brother Cedric, sino si Jesus para sa iyo? Para sa akin po, si Jesus is everything po dahil siya po yung nagpo-provide ng lahat sa atin. Yes. At higit sa lahat, siya rin po yung sumalo ng ating mga kasalanan. Amen. Siya yung nag-ako ng ating mga kasalanan. Praise God. So, napaka-importante pong tanong yan. Sino ba si Jesus at sino siya para sa'yo? Dahil yung perception mo kay Jesus ay nagmamatter sa mangyayari sa'yo sa eternity. Let me give you an example. Sinong naniniwala kay Jose Rizal na may totoong Jose Rizal? Taas ang kamay. Kaya naniniwala? May Jose Rizal, di ba? Ngayon, kung si Brother Rusty ay sabihin sa atin, basta ako, di ako naniniwala na may Jose Rizal. May mangyayari ba sa buhay niya pag hindi siya maniwala kay Jose Rizal? Ganun pa rin. Right? Tuloy pa rin ang panliligaw niya kay sister. Walang mangyayari sa buhay niya hanggat sa kabilang buhay niya kung hindi siya maniwala kay Jose Rizal. Pero iba kay Jesus. Yung paniniwala mo kay Jesus ay nagdi-determine kung anong mangyayari sa iyo sa kabilang buhay. Sa mga naniniwala sa Kanya, ay mamumuhay forever sa eternal joy doon sa langit. At sa mga hindi nanampalataya sa Kanya, ay nasa eternal din forever, pero sa lake of fire. So ganun mga kapatid importante. Your eternity depends on getting this right. You must get this right. Alam ko maraming relihiyon at dapat tayong magrespetuhan ng relihiyon. Pero pagdating kay Jesus, hindi po pwedeng magkanya-kanya lang tayong pananaw kung sino siya. Meron pong tamang pag-describe sino siya at hindi po siya katulad ng sinasabi ng marami. Para sa ilan, si Jesus ay magaling lang daw na teacher, pero hindi siya Diyos. Sa iba, si Jesus ay sugo ng Ama or
pinadalang propeta. Sa iba, si Jesus ay yung mabait na tao. No, pag inisip natin Jesus, ano yan, mabait yan, good boy, ganon. May nag-preach pa nga noon, Jesus, the very good boy. Yun ang title niya, mga kapatid. So, we know, he is good, but he is more than just a good man. He is not just a revolutionary leader or a prophet. So, sino si Jesus, mga kapatid? Number one, Jesus is the Son of God, or we can say, is God. Kahit anong sabihin mo dyan, hindi po yan mali. Pwede mong sabihin, Jesus is the Son of God. Pwede mong sabihin, Jesus is God. Wala pong problema. That is both correct. In Matthew chapter 16, sa binasa natin kanina, Matthew chapter 16, verse 13 to 17, sabi ng iba, si Jesus ay siya ang parang John the Baptist. Si Jesus ay parang si Elisha. Sabi ng iba, si Jesus ay parang si Prophet Jeremiah. Pero si Pedro ay tumayo at sinabi, ikaw ang anak ng Diyos. Thou art the Christ, the Son of the living God. At ang sabi ni Jesus, pinagpala ka, Pedro. Dahil yung nabanggit mo ay hindi yan tsamba. Hindi yan bunga ng sarili mong pag-iisip, kundi hinayag sa iyo ng Ama natin na nasa langit. So mga kapatid, malinaw po ang Bible na si Jesus ay Diyos. Okay? Now we call Jesus the Son of God, but we don't call Jesus as God the Son. We call Him the Son of God. When we say the Son of God, if you read Matthew, Mark, Luke, and John, minsan mababasa mo, tinatawag si Jesus na Son of God. Minsan matatawag mo si Jesus, mababasa mo na tinatawag si Jesus na Son of Man. So ano ba ang tama doon? Son of God or Son of Man? Minsan tinawag siyang Son of God, minsan tinawag siyang Son of Man. Both? Bakit both? Yeah. Because anak siya ni Joseph. Anak siya ni Joseph. He was fully human. Joseph. Sorry, Brother Joseph. Dio. Fully human. Alright. Fully God. So, either way, parehas po yung tama. May specific angle lang na hina-highlight. Pag tinawag si Jesus na Son of God, sinasabi doon na nasa kanya ang divine nature or ang nature ng pagka-Diyos. Pag sinawag naman siyang Son of Man, tinatawag din si Jesus na fully human or truly human. Hindi po siya demigod na kalahating Diyos, kalahating tao. Hindi po siya yung kalahating tao, kalahating kabayo. Di ba? Ano yung tawag doon? Tikbalang? Tikbalang? O, hindi po siya kalahating Diyos, kalahating tao. Siya po ay buong-buong Diyos, tunay na Diyos, at siya rin ay tunay na tao. Ito po yung tinatawag natin na sa theology na dual nature of Jesus Christ. Jesus Christ is truly God and truly man. Kung hindi mo alam yan, malilito ka kung tao ba talaga si Jesus o Diyos. Dahil sinasabi ng iba, kung si Jesus ay Diyos, bakit siya namatay? Namamatay ba ang Diyos? So, kung hindi mo alam yon, mahihirapan ka ring sagutin. Pero anong sinasagot natin? Namatay yung laman, pero hindi yung Diyos na nasa laman. Right? Namatay lamang yung laman dahil siya ay tao. At si Jesus Christ, maraming beses natin may kita, siya po ay nagutom, siya po ay nauhaw, siya rin po ay umiyak, siya rin po ay nalulungkot. Ngayon, pwede nating i-argue na may Diyos ba na nagugutom? May Diyos ba na nauuhaw? May Diyos ba na umiiyak? Hindi Diyos yan, tao lang yan. Kasi tao lang naman ang nagugutom at hayop. But we know, merong dual nature na kay Jesus Christ. Truly God and truly man. Yung explanation doon ng kanyang pagkagutom, sinabi pa nga natutulog siya eh. Natulog siya sa kalagitnaan ng bagyo. So mga kapatid, totoo na tao si Jesus, pero hindi po totoo na tao lang. Okay? Now, anong explanation naman natin sa mga nagawa ni Jesus na nagpagaling ng may mga sakit, bumuhay ng patay, gumawa ng iba't ibang klaseng himala,
meron lamang silang, 5 tinapay at ilang isda yun? 2 bangus or tilapia? Parang, alam ko, bangus yata yun eh. 5 tinapay, 2 bangus. Nag-pray lang siya, pagising nila, meron ng 5,000 na tinapay at isda na nakaluto pa. So, may tao ba na makakagawa ng ganun? Of course, hindi. Ano explanation natin sa may tao ba na maglalakad sa tubig? Si Chris Angel, yung magician, pinakita niya na naglakad siya sa tubig, naka-video pa yun. Yung pala may daya pala yun, no? Merong invisible crystal na meron siyang inaapakan. Sabi niya, oh, naglalakad siya, parang Jesus. Pero hindi. Alam natin lahat yon. Ang tanging explanation lang ng kanyang mga nagawang himala, mga miracles na nagawa niya, nabuhay siya after niya namatay at hindi na siya namatay ulit. Isa lang po ang explanation diyan. Siya ay Diyos. Okay? Si Jesus po ay Diyos. Sabihin natin, Pastor, marami namang namatay pero nabuhay ulit ah. Pero namatay rin naman sila. Right? Maraming mga binuhay si Jesus pero namatay pa din. Pero si Jesus lang ang nabuhay galing sa pagkamatay at buhay pa rin hanggang ngayon. At inaantay natin ang kanyang pagbabalik. Amen? So klaro po mga kapatid, si Jesus is the Son of God. We are referring Him as a man who possessed that dual nature of the divine nature and the human nature. Nabasahin natin ang John chapter 1 verse 1. Sabi dito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Now, ang hirap intindihin yan kung walang verse 14. Sabi sa verse 14, and the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Yung verbo daw ay ang Diyos, at ang sabi sa verse 14, ang verbo ay nahayag sa laman. Kailan nangyari iyon? No, ang sinabing verbo, yun yung word. And kailan nangyari na ang salita ay nahayag sa laman? Noong dumating si Jesus Christ. He is the Word manifested in the flesh. Okay, nahayag siya sa laman. Let me give you an example ng isang tao na sa kanyang farm ay meron pong mga ibon sa labas na nauulanan at walang mahanap na shelter. So, ang ginawa ng tao ay binuksan niya yung kanyang parang garahe doon. Tapos, ginaganon niya yung mga ibon na pumasok kasi nga nauulanan yung mga ibon para meron silang shelter. It turns out na pag ini-invite niya yung mga ibon, lalong lumalayo. Lalong umaalis yung mga ibon at tatakot. Baka mamaya, lutuin. Ano, kung Pilipino, di ba, baka kainin sila. Lumayo yung mga ibon, mga kapatid. At ini-invite niya na pumasok sa kanyang garahe. Ayaw talaga. Kasi natatakot yung ibon. Hindi nagigets yung kanyang sinasabi na, pasok kayo, baulanan kayo. So sabi nung tao na yon, sana pwede akong maging ibon saglit para makausap ko sila at makausap ko sila ng lengguwaheng ibon at sabihin sa kanila, pumasok kayo, hindi ko kayo tinatakot. So ganun din mga kapatid sa Diyos. Para po mas lalo siyang makarelate sa atin, ay hinayag niya ang sarili niya sa laman upang mag-communicate sa atin. Dahil kung Diyos siya, tao tayo, matatakot tayo sa kanyang kabanalan. So He became like us without sin upang tayo po ay kanyang madala sa kanyang kaharian, mga kapatid. Amen? So si Jesus po is the Son of God or Jesus is God. In John 20:28, sabi dyan ni Tomas, sabi niya dyan, mga kapatids, kay Jesus, and Thomas answered and said unto him, My Lord and my God. Panginoon ko at Diyos ko. Sabi ng iba, hindi Diyos si Jesus. E di kung hindi Diyos si Jesus, dapat, nung pinuri siya ni Tomas, dapat nirebuke siya ni Tomas.
Dapat nirebuke niya si Tomas. Dapat sinabi niya, "Uy, hindi ako Diyos, huwag mo ako sambahin." Pero hindi niya tinanggihan, tinanggap niya pa ang pagpupuri, mga kapatid. In Titus chapter 2, verse 13, sinong pwede magbasa? Titus chapter 2, verse 13. Ibasa po, Tagalog or English. Nahintayin iyong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Tinawag dito si Jesus na ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Praise God. So the Bible is clear. Who is Jesus? Jesus is God. Or Jesus is the Son of God. Sabi ng iba, si Jesus hindi yan Diyos eh. Ang tanong naman natin, bakit nga ba siya pinako sa krus? Anong dahilan? Dahil galit yung mga tao sa kanya, sa kanyang kiniklaim na siya ay Diyos. Kung hindi niya sinabing siya ay Diyos, hindi siya ipapako sa krus. Nung sinabi ni Jesus, ako ay nauna bago pa si Abraham, andito na ako. The Bible says, yung mga tao gustong pumulot ng mga bato at siya ay stoned to death dahil yan po ay blasphemy. Pag tao ka lang at sabihin mong Diyos ka. Hindi sila makapaniwala na ikaw, Diyos? Kilala ko mama mo, si Maria, at si Joseph Seguritan, kilala ko yun. Ikaw, magiging Diyos, anak ka lang ng karpintero. Mama mo nga nabuntis, di pa siya kinakasal, engaged pa lang, nabuntis, tapos sasabihin mo, ikaw ay Diyos? Kaya mga kapatid, mapalad tayo na hindi tayo sinilang nung panahon na yon. Dahil isa rin tayo sa hindi maniniwala kay Jesus. Lalo na kung alam natin yung kanyang background. Right? So, second mga kapatid, sino si Jesus? Who is Jesus? Number 2, Jesus is the Savior of sinners. Jesus is the Savior of sinners. Luke chapter 19, verse 10. Luke 19:10. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Si Jesus ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga nawawala at ang mga naliligaw. Now, yung Savior po na idea ay matagal na po itong inaantay ng mga Hudyo. Yung mga Hudyo ay meron po silang tinatawag na Messiah. Lahat po magsabing Messiah. Ang Messiah po, ito po ay title patungkol sa mga prophecy sa Old Testament na may darating daw na Messiah upang sila ay iligtas. Now, dumating si Jesus Christ, siya yung Messiah, pero maraming hindi naniwala na siya yung Messiah na yan. And by the way, until now, maraming mga Israelites ayaw maniwala na si Jesus Christ yung Messiah. They are still waiting for that one coming. Pero malinaw na sabi ni Jesus na parito ako sa mga makasalanan at mga naliligaw. Matthew chapter 1 verse 21, sinabi na dito ng anghel, mga kapatid, bago pa isilang si Kristo. Matthew 1:21, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. Ano daw ang purpose ng bakit daw naparito si Jesus? For he shall save his people from their sins. Hindi po siya naparito to make you happy. Hindi po siya naparito to make you rich and prosperous. He came to save us from our sins. Okay? Marami nagpipreach na gusto ni Jesus happy ka. Saan sa Bible yun? Hindi po happiness ang main objective ni Lord. He promised us happiness, but before that happiness, meron munang kailangan unahin. At yun ang yung salvation. Right? Kaya yun yung panlilin lang ng kaaway sa kamunduhan. Bakit nyo ba kami pakikilaman? Masaya kami. Masaya kami na bakla kami. Masaya kami na tomboy kami.
Huwag niyo nang pakialaman. Lahat ay may karapatan maging masaya. It's our right to be happy. Yan ang advertisement ni Satan. Dahil wala naman siyang maloloko kung wala mo na siyang pangpain. So, ang pain niya talaga ay una, kasiyahan. Pero sabi ng Bible, ito ay seasonal happiness. Panandalian lang. Sa huli, ay magdadala sa iyo sa kapahamakan. Amen? But si Jesus, He came to save us, the sinners. John chapter 4, verse 42. Basahin ko mga kapatid. And said unto the woman, Now we believe not because of thy saying, for we have heard him ourselves, and know that this is indeed the Christ. John 4:42, napakaganda nito. The Christ, the Savior of the world. Hallelujah. Ewan ko, nakita niyo sa Facebook yung napakagandang memes, no, na andun si Ultraman, si Spider-Man, si Superman, si Hulk, si Thor. Lahat sila nakapalibot, nakikinig kay Jesus. At ang sabi ni Jesus, and that's how I save the world. Dahil yung mga superhero na yon, they save the world by their power, but Jesus saved the world by His sacrifice, by giving His own life. Right? Yun ang totoong superhero. Si Jesus ang totoong superhero. Amen? So mga kapatid, malinaw po na si Jesus ay para sa mga sinners. Kung iniisip mo na nahiya ako mag-church kasi makasalanan kasi ako, pastor. Sobrang dumi ko po. Alam mo, para sa'yo talaga ang church. The church is not for the clean. Church is not for the perfect. The church is for the sinners. Sabi nga, ang church ay hospital ng broken, hindi ito museum ng mga dakila. Di ba, pag sa hospital, lalaitin mo, ba't may sakit yun? Nasa hospital nga siya eh. Kaya nga siya nandyan kasi may sakit siya. So pag sa loob ng, ng church, pag may makasalanan, tama lang yun, buti may makasalanan dito. Ito ang mga taong pinunta ni Jesus. Yung mga taong, sabi pa ni Ninang, unlovable. Mga taong saksakan, karumal-dumal, sa kasamaan, sila ang pinunta ni Jesus. Amen. Kung sabihin mo, hindi ako worthy dyan sa church kasi marumi ako. Alam mo, ikaw nga ang pinaka-worthy eh. Kasi ang church ay para sa sinners. Amen. Sabi nga ni Paul, I am the chief of all sinners. Kung merong pinakamakasalanan, sabi ni Pablo, ako ang pinakamakasalanan. Pinagpapatay ko ang mga disciples noon. Isa doon si Stephen, ako nagpapatay noon. I'm the chief of all the sinners. But the grace of God called me. So mali yung yung aayusin ko muna sarili ko, saka ako magsisimba. Mali. Magsimba ka at aayusin ka ng Diyos. Hallelujah. Hindi ka hypocrite porket makasalanan ka at nag-church ka. Kasi ang church para talaga sa makasalanan. Hallelujah. Pag nag-gym ba kayo at may nakita kayong may mataba doon na 100 pounds na nagsisikap na nagbubuhat, lalaitin mo, ba't may mataba dito? Ang gym para sa mga macho lang, mga maskulado tulad ko. Hallelujah. Hindi, sasabihin mo pa nga, uy, buti nag-gym na siya, nag-e-effort siya. So, ganun mga kapatid, pagdating sa church, andun pa rin yung ating pagmamahal sa lahat. Ano man katayuan nila, ano man kahinaan nila, sila ang pinunta ng Panginoon. At tayo din, ang mga ligtas na, huwag rin tayong makalimot. Dati din man tayong makasalanan at pinagtiyagaan lang tayo ng Panginoon. Amen? Kaya pag sinabi po namin Christians, we don't mean we are perfect. Christians are not perfect. Christians are forgiven. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, I'm not perfect. I'm just forgiven. Amen. Hindi ako perfect, pinatawad lang ako ng Panginoon. Hallelujah. So kung may mga Christian man na kinondemn kayo or tinakwil kayo
Dahil sa kasalanan nyo, sorry. Hindi iyon si Jesus. Mga pagkakamali iyon sa church. Pero hindi yun si Jesus. Si Jesus po ay nakaganon ang dalawang kamay, willing na tanggapin ka anytime na lalapit ka sa Kanya. Kahit pa nag-fornicate, pornography, adultery, pagmumura, lahat na guilty ka. Tanggap na tanggap ka ng Panginoon basta't lumapit ka na may pagsisisi sa iyong puso. Amen? So si Jesus Christ is the Savior of the sinners. Wala kayong mababasa sa Bible na may sinner na nirebuke ni Jesus at sinabi ni Jesus, "Ikaw ang lumapit sa akin? Marumi ka." Mga prostitute, mga manginginom nga ng alak, nakiupo siya sa kanila eh. Hindi siya uminom ng alak din, mga kapatid. Ha? Baka sabihin niyo, tinuturo ko nung umiinom din ng alak si Jesus. Nakiupo lang siya for evangelizing them. But he didn't compromise. Mga babae noon, nilolook down noong ancient time. Dati, ang society natin is male-dominated. Lalaki lang pwede mag-aral, lalaki lang pwede magtrabaho. Ang mga babae, dyan lang yan sa bahay at mag-anak lang yan sila mag-anak. Pag wala silang anak, sila ay baog, wala silang silbi. Yun ang pananaw noon. Pero nung time ni Jesus, halos lahat ng mga mini-minister niya, mga babae. Tinaas niya yung reputasyon ng mga babae. Nilook down ng mundo. Tinaas ng Panginoon yung mga babae. Mary Magdalene, si Mary, yung babae na may alabaster box. Lahat sila mga kapatid. Kahit nung time nung napako na si Jesus, yung mga disciples na duwag nagsitago sila eh. Sino yung nandun na sa baba? Mga babae. Nagpipray na kay Jesus. Yung mga lalaking disciples nandun na. Nabayot na mga kapatid. Nabakla na sila. Pero, yung mga babae ang nandun. Pati nung unang resurrection ni Christ, ang unang nakita sa kanya yung mga babae. Mga bata, tinatakwil noon eh. Pero nung time ni Jesus, ang mga bata ay gustong-gustong yakapin siya. No? Isa yun sa highest compliment na matatanggap mo. Pag yung bata ay comfortable sa presensya mo. Hindi dapat, iba kasi ginagawang panakot si pastor sa mga bata eh. Yan na si pastor, yan na si pastor. Tuloy, lalaki yung bata na hindi makausap si pastor at takot kay pastor. Hindi dapat takutin ng kay pastor, di ba? Dapat ang aura ng pastor sa mga bata ay nakakaramdam sila ng refuge, nakakaramdam sila ng at peace sila. So nung time ni Jesus, sabi ng mga disciples, tabi niyo mga bata, magugulo, ang gugulo. Sabi ni Jesus, wag niyo silang paalisin. Pag tinakwil niyo ang mga bata, buti pang itali yung leeg niyo, lagay sa ng may malaking bato at itapon kayo sa dagat. Yung sabi ni Jesus eh. Buti pang mamatay ka kaysa saktan mo yung mga bata. Dahil ang aking kaharian ay puno ng mga bata. Amen? So we must love them. The women, the children, the outcasts sa mundo. Number 3 is Jesus is Lord over all. Jesus is Lord over all. Siya ay Panginoon. Hindi lang siya tagapagligtas, siya po ay Panginoon. Ito ang problema sa maraming henerasyon ngayon. Problema, marami sa atin, gusto lang natin si Jesus bilang tagapagligtas, pero ayaw natin siyang gawing Panginoon. Ano ba ibig sabihin ng Panginoon or Lord? Yun, ang ibig sabihin po nun ay Master. Pag sinabing Master, hindi na ang will mo ang masusunod, ang will na ni Master mo ang masusunod. Amen? So this generation, they just want the blessing of Jesus, but they don't want the lordship of Christ. Pag sinabi na ng Panginoon, ito gawin mo, ito gawin mo. Ay, huwag na yan, Lord, ayaw ng ganyan. Di ba? Gusto ko lang yung kanta-kanta ng Christian song, paiyak-iyak, love-love lang. Pag sinabi na ng Panginoon, talikuran mo na yan, hindi ko gusto yan. Ayun, yan ang ayoko, yan ayoko. Yan ang problema. Pagdating sa lordship ni Christ, ayaw natin. Pero malinaw ang sabi, siya ang Panginoon ng lahat. Philippians chapter 2, verse 10 to 11, at the name of Jesus, every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus is Lord. Siya ang Panginoon ng lahat.
Kahit nga yung yung bagyo nakikinig sa kanya eh. Yeah. Sabi niya, bagyo, shh, tahimik, tahimik. Ginanon niya lang yung bagyo eh. Peace, be still. Yung bagyo na nahimik rin eh. Pero yung tao, wala, matigas talaga yung tao. Mas matigas pa sa bagyo eh. Pero si Jesus, sabi ng mga disciples, what manner of man is this? That even the wind and the sea obey Him. Colossians chapter 2 verse 6. Verse 6. As ye have therefore received of Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Jesus Christ, is Jesus Christ your Savior only, or is Jesus Christ your Lord? The generation wants the Jesus na Savior lang, but ayaw nila yung Jesus na Lord. Na you have to die of yourself, take up your cross, and die daily. Follow Christ, take up the cross, die daily. Yun ang ayaw nila. Gusto nila yung tamang simba-simba sa linggo, then pag Monday to Sabado, sarili nila ang masusunod, hindi ang gusto ng Panginoon. And the Bible is clear that Jesus is the Lord of all. If He is not your Lord, He is not the Lord at all in your life. And number 5, last na to mga kapatid. 4, Jesus is the soon coming King. Jesus is the soon coming King. Siya po ay hari, pero ang pangako ni Lord, siya po ay babalik. He is coming very soon. Matthew chapter 24, verse 30. Sabi dito mga kapatid, Matthew 24. Sinong pwedeng magbasa? Verse 30. Kung magkagayoy, 30. lilitaw ang tanda. Okay? At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. At mga kikita nila ang anak ng tao na napaparitong sumasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Amen. This is literal mga kapatid. Jesus is coming soon. Makikita natin siya from the clouds, from the heaven, bababa, papunta rito. And they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Na marami nagtatanong sa akin, paano mangyayari yun, Pastor? Bilog ang mundo. Paano makikita ng buong mundo na dumating si Jesus Christ? Paano mangyayari na makikita both ng nasa New Zealand at nasa Pilipinas yung pagbaba ni Jesus? Sagot, hindi natin alam. But the Bible says, all eyes shall see Him. May kita siya. At ang sabi sa verse 44, therefore, be ye ready. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ready ka na ba? Ready ka na ba? Dahil si Jesus ay malapit nang bumalik. Malapit na siyang bumalik. Ready na daw matulog. John 14:3. Ano sabi dito? And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. Yung sabi ni Jesus, I will come again. Ako ay babalik. Yun ang sabi ni Jesus. Babalik ako. Now, nung panahon ng mga disciples, sinabi nila, malapit na siyang bumalik. And 2,000 years nang nakalipas, di pa rin bumalik si Jesus. Gaano na kaya kalapit siyang bumalik? Dahil 2,000 years na ang nakalipas. Sabi na iba, tagal naman niya bumalik. Tinatanong natin, bakit? Sure ka ba? Na pag bumalik siya, ligtas ka? Baka kaya nga di pa siya bumabalik kasi alam niya hindi ka paligtas. Baka alam ni Lord maimpyerno ka pag bumalik siya na hindi ka pa namumuhay ng tama ayon sa kanyang kalooban. So,
pasalamat ka kay Lord na hindi pa siya bumalik. Amen? Kasi paano kung bumalik si Lord noon, Ninong Joseph noon, noong 2017, hindi ka pa, noon, di ba? Hindi ka pa nakilala sa Panginoon. Nasan ka? Nung mga oras na yon, paano? Kung yung taon na yon, doon bumalik si Jesus. E di, katapusan na yan ng lahat. Pero salamat, ay hindi pa siya bumalik. Revelation 22:20. Bilisan ko na mga kapatid. Revelation chapter 22 verse 20. He which testifieth these things saith, sabi dito ni Jesus, surely I come quickly. Surely ako ay babalik. Amen. Even so, come Lord Jesus. Kaya Brother Moses, kaya natin ito ginagawa. Kaya tayo may church, kaya tayo nagpipray, kaya tayo nagba-Bible study. Hinahanda natin yung ating sarili dahil malapit na siyang bumalik. Paano kung hindi pala, pastor, paano kung hindi totoo? Okay lang. Masaya naman din tayo nung namuhay tayo sa Panginoon, tapos di pala siya totoo. Pero ang pinaka-nakakatakot, paano kung totoo? Kaya mas maganda na yung sure ka. Di ba? Mamili ka na saan ka susugal. Yung paano kung totoo o paano kung hindi. Praise God. So we prepare ourselves sa pagbabalik ng Panginoon. Jesus is the Son of God. Jesus is the Savior of sinners. Jesus is the Lord of all. Jesus is the soon coming King. Marami pang iba. Hindi ko na mabanggit yung iba. So in conclusion mga kapatid, kung ayaw nyo maniwala kay Jesus, then that's your choice. But remember, there are millions of people right now ang napopersecute at pinapatay dahil sa kanilang faith kay Jesus Christ. Marami tayong recently, hindi ito 100 years ago. Recently, marami tayong pastor sa India, sa Ecuador, sa North Korea, sa China, ang pinapatay dahil sila ay nananampalataya kay Jesus. Samantalang yung mga corrupt na politicians ay buhay na buhay, yung mga ghost project ay nagsiselebrate sila sa mga kinorrupt nila. Pero pag ikaw, nanampalataya ka lang kay Jesus, ay papatayin ka. Punta ka North Korea, doon mo makikita. Punta kang China, doon mo makikita ang ilang underground churches ang meron tayo doon. Right. They don't have Bible dahil bawal ang Bible. So they have to assign each one. Ikaw, Ninong Joseph, kabisaduhin mo yung Genesis, ikaw, Exodus, ikaw. Para pag mag-meet up sila, ay i-quote lang nila yung mga nasa chapter and verses na yun. Then pumapalakpak sila, gano'n, no? Walang tunog. Habang umiiyak, bawal mag-ingay kasi marinig tayo sa patayin tayo communist country. Kaya thankful tayo dito sa New Zealand. It's a democratic country. Philippines, thank you Lord. Democratic country. Pero pansinin nyo, yung mga totoong may revival, yung may persecution talaga. Dati nga, pabiro ko sinabi, tinanong ako, ano kayang paraan, pastor, para magka-revival tayo? Kailangan natin ng persecution. Pag ma-persecute, pakiramdaman nyo, imagine nyo ngayon, kung maraming mga military ngayon nakapalibot sa atin, I believe, hindi pa tayo nagsimula, nakadapa na tayo lahat sa sahig, nag-iiyakan. Tatawag sa Panginoon dahil anytime babarilin na tayo mga kapatid. Right? Na kung hindi totoo yan, why are people willing to die for something that's not real? Bakit sila handang mamatay? And if you know mga kapatid, the song na I have decided to follow Jesus, yun. I've decided to follow Jesus. I've decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Now, there's a story, mga kapatid, behind that song. Noong 1800, sa remote village po sa India, ay meron pong mga missionaries na pumunta doon sa India. At maraming mga Indian ang na-convert at naging Christian. At dahil
marami nang naging Christian, yung iilang mga tao sa India na may ibang relihiyon ay galit na galit dahil dumarami yung paglaganap ng Christianity. So, may isang tao doon na dating headhunter ng tribal community na na-convert sa Christian, kasama ang kanyang asawa, kasama ang kanyang 3 anak, and his decision to follow Christ angered the village chief and other tribal leaders who demanded that he renounce his new faith. So, challenge siya, pagpatuloy mo yung pagiging Kristiyano mo, kailangan bawiin mo yan. Or else, papatayin namin kayo. So, itong na-convert na Christian, he refused. And, kinuha yung kanyang panganay na anak, tinutukan na ng baril, sabi, maglingkod ka ba kay Jesus or bawiin mo yung pagiging Christian mo? Sabi nung Indian, I have decided to follow Jesus. Then binaril, mga kapatid, patay. Walang angel na nagligtas. Kinuha naman yung pangalawang anak. Bawiin mo ba yung sinabi mo? Or patayin namin tong anak mo? Sabi niya pa rin, I have decided to follow Jesus. No turning back. Pinatay na naman, mga kapatid, yung kanyang pangalawang anak. And then yung bunso na kinuha. Pinatay na yung mga anak mo. Itong isa, huling anak mo. Babawiin mo ba yung pagka-claim mo kay Jesus o patayin namin tong bunso mong anak? Sabi niya pa rin, I have decided to follow Jesus. No turning back. Yan, pinatay yung kanyang bunsong anak, mga kapatid. Sunod ay kinuha naman yung asawa niya. Kinuha yung asawa niya, ipaglalaban mo pa rin ba yung faith mo kay Jesus o patayin namin tong asawa mo? Sabi niya, though none go with me, still I will follow. Pinatay naman yung kanyang asawa. And then lastly, siya na, mga kapatid, tinanong siya, last, will you renounce your faith or we will kill your wife? Then, ito yung kanyang last word, the cross before me, the world behind me, no turning back. And he was killed, mga kapatid. Everyone, lahat sila ay pinatay. But from that event, ay simula nung kanyang pagkamatay, yung buong village ay na-convert sa Christianity, including yung pumatay doon. Yung chief village ay na-convert sila into Christianity. And isa doon sa naka-witness nun ay nag-compose ng kanta. At kinompose niya tong, I have decided to follow Jesus. No turning back. Amen. So, who is Jesus? Sabi nga ni Brother Cedric. Tama, Cedric? He is everything. And we are decided to follow Him. No turning back. No turning back.